May papakilala ako sa inyo. Yan, babasa tayo. Marcos, Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 19. Pero maganda po ito. Pagpapakilala. Ipapakilala tayo dito. May makikilala tayo. Alam ko, familiar na sa inyo to. Pero if not, papakilala natin. So, ang title muna ng babasahin natin ay Hinirang ni Jesus ang 12 apostol. There you go. Na-reveal na yung surprise. Anyways, parallel verses or connecting verses or verses that is probably implying the same thing, just said differently. Matthew chapter 10, verse 1 to 4. Luke chapter 6, verse 12 to 16. Pero babasahin natin, Mark chapter 3, verse 13 to 19. Basa na tayo, basa. Kilalanan natin kung sino itong mga apostles na to. Verse 13. Pagkatapos, ulitin ko lang po nadigay. Pagkatapos, umakyat sina Jesus sa bundok at dooy tinawag niya ang mga taong gusto niyang piliin at sila'y lumapit sa kanya. 14. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang makasama niya at upang isugong mangaral. To be sent out to teach and preach. Alright. 15. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo, devils. 16. Ito ang mga 12 hinirang niya. Si Simon, na tinatawag niyang Pedro, Simon Peter, the brother of Andrew. 17. Sina Santiago at Juan, Santiago, James, Juan, John, sons of Zebedee. Alright, let me just read it. 17. Sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Tinawag niya silang Boanerges. Boanerges. B-O-A-N-E-R-G-E-S. B-O-A-N-E-R-G-S. Boanerges or Boanerges, na ang ibig sabihin ay mga anak ng kulog, sons of thunder. Verse 18, si Andres, si Andrew, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago, another James, na anak ni Alfeo. So there is a big James and then little James. James the Less and James the... I forgot to mention if he is called James the Great or James the Big. But there's a passage that refer to little James as James the Less. But anyways, Santiago, James. So ulitin ko na po yung verse 18. So sa verse 18, so bago yung verse 18, pinakilala ni Lord si Simon Peter, si James and John na magkapatid, anak ni Zebedeo. Tapos sa verse 18, si Andres. Pero continuation po to Sa verse 19 mag-iiba na. So sa verse 18, pinapakilala na lahat, wala description. So verse 18, si Andres, si Felipe, si Andrew, si Philip, si Bartholomew, kilala rin siyang Nathaniel, si Mateo, kilala din siyang Levi, si Matthew, kilala din siyang Levi, si Thomas, doubting Thomas ang pagkakakilala sa kanya. Kasi kailangan pa magpakita ni Lord bago siya maniwala. If I'm not able to see him and put my fingers on his wound and side, I believe. Then Jesus Christ, Lord showed himself unto Thomas, and then nag down, my Lord and my God. Once he's seen the resurrected Christ, the resurrected Jesus Christ. All right. So si Tomas, si Santiago, James again, another James, na anak ni Alfeo, at si Simon na makabayan, Simon the Zealot. So there are two Simons. Yung unang Simon, pinangalan ng Peter. So Simon Peter, ang kumbaga naging ang tawag sa kanya Simon Peter, then saan sila tawag siya Peter.
si Pedro. Tapos yung isa naman, isang Simon naman is Simon na Makabayan, Simon the Zealot. Part ng mga Zealot before. So, iba rin yun. Naniniwala din sila sa Messianic era. Kaya yung mga Zealot, more on brute force. And tingin nila, ang expectation nila sa Messiah is maglilid ng hukbo talaga sundalo tapos i-dethrone yung Romans. Or yung mga mananakop. Kung Romans man yun or susunod ng mga mananakop, parang ganun yung gagawin ng Messiah sa kanila. Di nila na-realize or nag-sink in na yung Messiah will do much greater things than just to dethrone someone who's sitting on the throne here on earth. Mas malupit yung ginawa ng Messiah, taking away all the sins of the world and putting it to himself. For that sins, to die with him, because the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, sa pamamagitan ni Kristo, our Lord, ating Panginoon. So, verse 19, last verse. At si Judas Iscariot, yes, part si Judas ng 12 apostles, and most of the time, medyo sa ngayon, kilala din to si Judas ng mga karamihan sa mga tao, lalo pagka professing Christians. So, si Judas Iscariot, na siyang nagkanulo, who betrayed our Lord Jesus Christ, nagkanulo kay Jesus kinalaunan, later on. And that should happen because it's a fulfillment of the prophecy as well. Isaiah chapter 53. That he will go through the crucifixion for us to be saved. Alright, so ito yung 12. So recap lang po tayo, maaga pa naman. So Simon Peter, so let's call him Peter para maging mas madali sa ating maalala. So si Peter, and then si James, si John, Santiago, tsaka si Juan. Now, sumunod si Andrew, si Philip, si Bartholomew, / Nathaniel. Actually, tignan mo na. Si Mateo, si Matthew / Levi, si Thomas / Doubting Thomas, si Thomas / Doubting Thomas, Doubting Thomas, there you go. Si Santiago, James, another James, na anak ni Alphaeus, son of Alphaeus, and si Tadeo, hindi ko pala nabasa, si Tadeo, si Thaddeus, and si Simon na Makabayan, Simon the Zealot, and Judas Iscariot. So that's the 12 apostles of our Lord Jesus Christ when he was still living here on earth. And then once he resurrected, Judas unalived himself because he's so guilty. He was so condemned, but he say yes to Satan. He say amen to Satan. He didn't return back to God to seek for strength to overcome his guilt. But that's part of the prophecy as well. Kasi sinabi nga ni Jesus Christ, nakakaawa ang taong yun na magbibetray sa akin, mas mabuti pa sa kanya hindi na siya pinanganak. Alright, so that's the 12 apostles that will become 11, and then namili yung 11 kung sino kay Barnabas or Barnabas o kay Matthias. So, ang napili si Matthias. So, pinalitan ni Matthias si Judas dahil nung nag-unalive si Judas, nagsuwi. Tapos, si Apostle Paul, hindi niya na meet si Jesus Christ, but he encountered our Lord Jesus Christ. And then, from persecuting Christians to now preaching the word of Christ. So, Apostle Paul is the 13th apostles. In total, mga apostles ni Jesus, 14, kasama si Judas, kaya lang nag-unalive na siya, so nawala na siya, and then naging 12 ulit, dahil dumating si Matthias, tapos on the latter part, nung nag-ascend na si Jesus Christ sa heaven, few years, then
Apostle Paul. Apostle Paul came and become an apostle through our Lord Jesus Christ, through an encounter with our Lord. So that's our Bible reading in Tagalog. Yan yung pagbabasa natin sa Tagalog. So kung may magtatanong, sino nga ba yung mga apostles? Magandang account to. Mark chapter 3 verse 13 to 19, Marcos kapitulo 3 versikulo 13 hanggang 19. Alright. That's it for today. God bless you. Keep safe. I'll be seeing you tomorrow. Bye for now.